Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng mga kriminal ay siguradong napakarami din sa kanila ang may masasamang budhi. Ang iba dito ay lubos na kinatatakutan kumpara sa mga normal na kriminal. Kaya mula kay Charles Bronson na naging alamat na sa Britanya hanggang sa nurse na imbis na bumuhay ay pumapatay ng kanyang pasyente ay pag-usapan natin ang 10 pinakakinatatakutang bilanggo sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng malaman at mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Charles Bronson. Si Michael Gordon Peterson na mas kilala bilang Charles Bronson ay isa sa pinakakilalang kriminal sa kasaysayan ng Britanya. Ipinanganak noong Desyembre 6, 1952, ipinakita niya ang pagkahilig sa karahasan mula sa murang edad na nagresulta sa maraming gulo at alitan. Noong 1974, sinubukan niyang looban ang isang post office sa Luton na nauwi sa isang marahas na engkwentro laban sa mga pulis. Dahil dito, napatanyag siya bilang isa sa mga pinakamapanganib na kriminal. Ang kanyang pagiging bayolente ay nagpatuloy kahit sa loob ng kulungan. Inilipat siya sa iba't ibang maximum security prisons tulad ng Parkhurst, Wakefield at Belmarsh dahil sa patuloy niyang pagsuway sa karahasan. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagsulat pa nga siya ng mga aklat tungkol sa kanyang buhay at pisikal na kalusugan, kabilang ang Solitary Fitness. Noong 1998, muling nagpakita ng tapang si Bronson sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bihag sa HMP Belmarsh, na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mapanganib at hindi mahulaan na bilanggo. Ngayon, patuloy siyang nagsusulat ng tula at gumagawa ng mga likhang sining na nagdala sa kanya ng mga parangal at pagkilala. Number 9. Thomas Edward Silverstein. Si Thomas Edward Silverstein, ipinanganak noong February 4, 1952 sa Long Beach, California, ay naging kilala na bilanggo sa kasaysayan ng Estados Unidos dahil sa kanyang marahas na krimen at matagal na pagkakakulong sa solitary confinement. Sa edad na 19, unang nakulong si Silverstein sa San Quentin Prison dahil sa armed robbery. Matapos mapalaya, muli na naman siyang naaresto taong 1977 kasama ang kanyang tatay at pinsan para sa 3 kaso ng armed robbery na nagresulta sa kanyang 15 taong sentensya sa Leavenworth Penitentiary. Dito siya naging miyembro ng Aryan Brotherhood at napatunayang pumatay ng kapwa bilanggo, dahilan upang siya'y mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa United States Penitentiary sa Marion, Illinois, si Silverstein ay nakulong sa Control Unit, isang uri ng solitary confinement para sa mga pinakamapanganib na preso. Noong 1983, muling naganap ang karahasan ng patayin niya si Correction Officer Merle Klutz na nagdagdag ng isa pang habang buhay na sentensya sa kanya. Sa kabuuan, nagdusa si Silverstein ng 36 na taon sa isolation hanggang sa kanyang kamatayan noong May 11, 2019 sa edad na 67 dahil sa komplikasyon matapos ang heart surgery. Ang kanyang buhay ay isang malupit na halimbawa ng epekto ng marahas na krimen at ang matinding kalagayan ng mga bilanggo sa solitary confinement. Number 8. Nico Allen Jenkins. Si Nico Allen Jenkins, ipinanganak noong September 16, 1986, ay nagdulot ng malaking takot sa Omaha, Nebraska matapos siyang magpatupad ng isang serye ng mararahas na pagpatay noong August 2013. Matapos makalaya mula sa kulungan noong Hulyo 30, 2013, kung saan siya nakulong ng 10.5 taon dahil sa carjacking, nagsimula na naman siyang pumatay ng walang awa. Ang kanyang mga biktima ay sina Juan Uribe Pena, George C. Cahiga, Ruiz Curtis Bradford at Andrea Kruger. Ang brutalidad ng kanyang mga krimen ay naitala sa surveillance footage na nagresulta sa kanyang agarang pagkakaaresto noong August 30, 2013. Sa kanyang paglilitis, ipinakita ni Jenkins ang kakaibang asal, kabilang ang pagsasalita ng wika na tila mula sa ibang daigdig at pagtawa habang binabanggit ang mga detalye ng kanyang mga krimen. Bagamat may kasaysayan siya ng mental na sakit tulad ng schizophrenia at antisocial personality disorder, idineklara siyang competent na humarap sa hukuman. Hinatulan siya ng kamatayan ng 3 hukom na panel
at binigyan ng karagdagang 450 taon para sa mga kasong may kinalaman sa armas. Ang kanyang kaso ay nagbigay diin sa kakulangan ng sistema ng koreksyonal sa pagharap ng mga bilanggo na may mga issue sa mental na kalusugan, habang ang komunidad ng Omaha ay naiwan na nagdadalamhati at nagtataka kung paano naganap ang ganitong karumal-dumal na mga krimen. Number 7. Richard Lee Machner. Si Richard Lee Machner, ipinanganak noong December 19, 1958, ay naging kilalang bilanggo sa kasaysayan dahil sa kanyang kakaibang abilidad sa pagtakas sa bilangguan. Naharap sa 2 habang buhay na sentensya dahil sa mga kasong pagpatay, tangkang pagpatay at pagnanakaw. Hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Machner na makalaya. Ang kanyang unang pagtakas noong 1987 ay tila isang eksena sa pelikula. Ginamit niya ang lip balm upang makalusot sa mga posas. Bagamat muling nahuli, hindi natigil ang kanyang determinasyon. Taong 2006 kasi ay muling pinatunayan ni Machner ang kanyang husay sa pagtakas sa pamamagitan ng pagtatago sa mga postal mailbags at pagtakas mula sa bilangguan. Kahit na siya ay nahuli muli noong 2007 sa Canada, patuloy niyang pinahanga ang mga tao sa kanyang mga kasanayan sa pagtakas. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka, natapos ang kanyang mga pagtakas nang siya ay mahuli at makulong sa isang supermax na bilangguan sa DX Florence, kung saan siya ay nakakulong ng 23 oras sa isang araw upang maiwasan ang anumang posibilidad ng pagtakas. Number 6. Lucy Letby. Si Lucy Letby, isang neonatal nurse mula sa Chester, England, ay naging kilala bilang isa sa pinaka-prolipikong mamamatay bata sa kasaysayan ng Britanya. Nagsimula siya sa Chester Hospital noong 2011, kung saan siya ay unang tinignan bilang isang maaasahang tagapag-alaga ng mga sanggol na nangangailangan ng espesyal na atensyon. Pero sa paglipas ng mga taon, nagsimula ang makakapansin-pansing insidente ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay na sanggol at seryosong krisis sa kalusugan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Taong 2007, Mayo, nagsimula ang investigasyon ng Cheshire Constabulary matapos sa mga ulat ng kahina-hinalang pagkilos ni Letby. Noong Hulyo 2018, siya ay inaresto at ang kanyang paglilitis ay nagsimula noong Oktubre 2022. Sa mga ebidensyang ipinakita, kabilang ang mga sulat kamay na tala mula sa kanyang tahanan, natagpuan siyang may sala sa 14 sa 22 kaso ng pagpatay at tangkang pagpatay. Noong Agosto 18, 2023, si Letby ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na nagtitiyak na hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Ang kanyang kaso ay nag-iwan ng malalim na sugat sa komunidad at nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang pagmumonitor sa mga healthcare professionals. Number 5. Alvin Francis Karpis. Si Alvin Francis Karpis, ipinanganak noong Agosto 1907, ay kilalang leader ng Barker Karpis Gang, isang notorious na grupo ng mga kriminal noong dekada 1930s. Sa murang edad pa lamang, nakihalubilo na si Karpis sa mga sugarol, bootlegger at bugaw. Sa edad na 19, siya ay nahatulan ng 10 taon sa bilangguan dahil sa tangkang pagnanakaw. Ngunit nakatakas din at nagsimula ng serye ng krimen kasama ang kapwa bilanggo na si Lawrence Duval. Ang kanilang krimen ay lalo pang lumala nang makilala ni Karpis si Fred Barker sa Kansas State Penitentiary, kung saan sila ay bumuo ng Barker Karpis Gang, nakilala sa mga pagnanakaw sa bangko, kidnapping at iba pang malulupit na krimen. Noong May 1, 1936, natapos ang malupit na karera ni Karpis nang siya ay mahuli ng FBI sa pangunguna ni J. Edgar Hoover sa New Orleans. Siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at naging pinakamatagal na bilanggo sa Alcatraz, kung saan siya ay nanatili ng 26 na taon. Matapos siyang palayain noong 1969, nahirapan si Karpis na makibagay sa isang mundong malayo na sa kanyang nakagisnan. Dinala siya sa Canada at sa kabila ng mga balakid sa pagkuha ng pasaporte, siya ay nanirahan sa Montreal at sumulat ng kanyang mga alaala. Noong 1973, lumipat siya sa Espanya at namatay noong Agosto 26, 1979. Bagamat unang inakala na siya ay nagpakamatay, kalaunan ay natukoy na natural na sani ang kanyang ikinamatay na natapos sa isang makulay at kontrobersyal na buhay.
Number 4, Dennis Rader. Si Dennis Rader, mas kilala bilang BTK Killer, ay isang kilalang serial killer na nagdulot ng matinding takot sa Wichita, Kansas noong dekada 1970 at 1980. Ipinanganak noong 1945, nagsimula siyang magpatupad ng kanyang madilim na pantasya ng pagtorture at pagpatay. Noong Enero 1974, nang brutal niyang patayin ng buong pamilyang Otero, sina Joseph, Julie at ang kanilang mga anak na sina Joseph Jr. at Josephine. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang kanyang mga krimen, kabilang ang pagpatay kina Catherine Bright, Maureen Hedge at Vicky Wiggerly. Ang kanyang huling kilalang biktima ay si Dolores E. Davis na pinatay niya noong Enero 1991. Habang isinasagawa ang mga karumal-dumal na krimen, namuhay si Rader na tila normal na buhay na naglilingkod bilang presidente ng Christ Lutheran Church at Cub Scout leader. Ngunit ang kanyang pagkahumaling sa kasikatan ang nagdala sa kanyang pagkahuli noong 2005 matapos magpadala ng floppy disk sa isang TV station na naglalaman ng detalye ng kanyang susunod na biktima. Natuntun siya ng mga investigador at siya ay inaresto. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol at kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa El Dorado Correctional Facility sa Kansas. Number 3, John Wayne Gacy. Si John Wayne Gacy ay nagdulot ng matinding takot hindi lamang sa mga mamamayan kundi pati na rin sa mga bilanggo. Ang kanyang mga karumal-dumal na krimen ay nag-iwan ng pangmatagalang sugat sa bilangguan kung saan siya ay nakulong. Lumaki si Gacy sa ilalim ng mapang-abusong kamay ng kanyang tatay na nagtakda ng madilim na landas para sa kanya. Matapos makulong ng sandali noong 1968, nagsimula siyang pumatay noong 1972 at nagpatuloy sa kanyang krimen na nagpagulo sa mga otoridad sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kaakit-akit na anyo bilang isang negosyante at clown ay nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Sa ilalim ng kanyang bahay natagpuan ng mga investigador ang isang nakakakilabot na libingan na naglalaman ng labi ng 26 na kabataang lalaki na nagbunyag ng lalim ng kanyang kasamaan. Ang pagtukoy sa mga biktima ni Gacy ay naging mahirap at nakasalalay sa mga dental records at x-rays. Ang mga salaysay ng mga nakaligtas ay naglantad sa husay ni Gacy sa panlilinlang at pagtakas. Ang kanyang paglilitis noong 1980 ay bumulaga sa buong bansa na nagpapakita ng kanyang mga sinasabing multiple personalities laban sa mga matibay na ebidensya ng prosecution. Ang hatol kay Gacy sa 33 bilang ng pagpatay ay nagdala ng kaunting katarungan, ngunit ang kanyang pamana ng takot ay nananatili. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng malalim na sugat sa Norwood Park Township at patuloy na gumagambala sa mga residente doon. Number 1, Rodney Alcala. Si Alcala na ipinanganak bilang Rodrigo Jacques Alcala Bocur noong Agosto 23, 1943 sa San Antonio, Texas, ay kilalang serial killer na gumagamit ng kanyang kagalingan sa pagphotograph upang linlangin ang kanyang mga biktima. Sa kanyang kabataan, naranasan ni Alcala ang matinding kawalan ng tatay matapos silang iwan nito sa Mexico na nagdulot ng malaking epekto sa kanyang pagkatao. Sa pagtatangkang magbagong buhay, lumipat siya sa Los Angeles at nag-aral ng Fine Arts sa California State University at University of California, Los Angeles, kung saan nagtapos siya noong 1968. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatiling nakatago ang kanyang madilim na pagkatao. Ginamit ni Alcala ang alias na John Berger at nagpakilala bilang fashion photographer upang akitin ang kanyang mga biktima. Noong Hunyo 1971, isa sa kanyang unang kilalang biktima, si Cornelia Creeley, ay ginahasa at pinatay sa New York. Isa pang biktima, si Ellen Hoover, ay nawala noong Hulyo 1977 matapos makipagkita kay John Berger. Noong 2012, inamin ni Alcala ang pagpatay kina Creeley at Hoover at siya ay natulan ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang mga krimen ay nag-iwan ng malalim na sugat sa mga pamilya ng mga biktima at sa komunidad na nagpapaalala sa atin ng panganib ng mga taong nagtatago ng kanilang tunay na pagkatao sa likod ng kaakit-akit nilang pinapakitang anyo. Number 1, Charles Edmund Collett.
Si Charles Edmund Cullen, isang dating nurse, ay naging kilabot sa mga ospital ng New Jersey sa loob ng 16 na taon. Sa ilalim ng kanyang propesyon na dapat sa ay nagliligtas ng buhay, siya ay lihim na pumatay ng mga pasyente. Inamin ni Colin na maaari siyang may kinalaman sa pagkamatay ng 40 pasyente na may 29 na kumpirmadong biktima. Ang kanyang mga pagpatay ay isinagawa sa pamamagitan ng mga nakamamatay na insection habang siya ay naglilipat-lipat ng ospital na nagtatago sa likod ng kanyang puting uniforme. Noong December 12, 2003, nahuli si Colin at kinasuhan ng isang pagpatay at isang tangkang pagpatay. Sa mga sumunod na interogasyon, umamin siya sa pagpatay kina Florian Gall at sa tangkang pagpatay kay Jean Kyung-han, kapwa mga pasyente sa Somerset Medical Center. Noong April 2004, umamin si Colin ng pagkakasala sa 13 pagpatay at 2 tangkang pagpatay. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, naiwasan niya ang parusang kamatayan. Noong March 2, 2006, hinatulan siya ng 11 magkakasunod na habang buhay na pagkakakulong na nagsisigurado na hindi na siya makakalaya. Si Colin ay kasalukuyang nakakulong sa New Jersey State Prison sa Trenton na nagsisilbing paalala ng taksil na nurse na nagtaksil sa kanyang sumpa na magpagaling.